Tara na, start tayo magluto. Eto po, mga friends, tayong mga nanay, dapat meron tayong abilidad. Ito po yung ulam namin kagabi. Ayan, yan, dahil nilalagnat ako, hindi ako masyadong naghapunan. So, nagprito lang yung mister ko ng bangus at hindi ako masyado nakakain. So, ang daing natira. Yan, eto naman, gusto ko sana may sausawan tayong bagong isda na nilagyan natin ng kalamansi. Ayan, kumuha lang siya ng kalamansi dun sa aming tanim. Ayan, at hinalo niya dyan para maging sausawan. So, ganito ang gagawin natin. Para magkaroon tayo ng twist dito sa ating natirang ulam, alanganin namang ipakain lang natin sa hayop yan. Sayang naman, no? At napakarami pang natira. Dadalawa lang kami ng asawa ko dito ngayon dahil yung bunso ko, lagi naman nag-i-stay na doon sa trabaho niya. Ngayon, alisin natin yung bagong isda na yan. Gagawa natin ng twist itong ating mga natirang pritong bangus. Para naman sa ganon, may sabaw tayo. Bahala na, kahit anong sabaw. Yan. Tara friends, subukan nating lutuin. Lagyan natin ng sabaw. Tara na. Yan. Ayan, kawali. Mag-prepare tayong kawali, mantika. Pagkatapos, alam nyo naman na siguro yung mga pagkasunod-sunod niyan dahil tayo po ay magigisa. Bawang, yan, luya, yung mga usual na sibuyas, kamatis, ganyan. Yung luya, para sa akin, pinipit-pit ko po yan para mas lalang lumitaw yung lasa. Yung iba, ini-slice ako, ganyan, pinipit-pit ko yan. Yan, depende sa inyo. Yan, lagay nyo na yung sibuyas, kamatis. Pagkatapos, pagsama-samahin na yan dyan sila. Sa inyo na yan kung gaano nyo karami ilagyan ng luya, ng kamatis, o ng sibuyas. Yung iba po, hindi naglalagay ng kamatis. Ako, every time nagigisa ako, palagi siyang may kamatis. Wag lang sa tinola. Yan. Yan, gisa-gisa lang. Yan. Pisa-pisain natin yung mga kamatis. After nyan, pwede nyo nang lagyan ng tubig. 1 cup ng tubig para pakuluin na natin yan siya. Halu-haluin na natin siya dyan. Pagsamasamahin na natin. At maya-maya lang ating ilalagay yung isda. Lagyan ng asin. Tapos, kung ano pa yung hinahalo ninyo. Ayun. Tapos ito, lagyan natin ng paminta. Depende na sa inyo kung ano mga gusto nyo idagdag. Huwag nyo lang po lalagyan ng ng sampalok. Ilagyan, tsaka natin takpan. Saglit lang yan friends, pakuluin na natin. Oh. Since kumukulo na, ayan na. Pwede na nating ilagay itambog na natin yung ating mga natirang, yung ating mga leftover na piniritong bangus. Yan, pakukuluan na natin yan dyan sila. Sama-sama yan sila. Tapos, takpan muna natin for the meantime para ma-absorb niya yung lasa ng bangus doon sa sabaw. Dadalawa na lang kasi kami ng asawa ko ritong natitira sa Pilipinas. Ayan. Meron pa pala yung bunso ko, nandito pa, pero nakadestino yun doon sa trabaho niya Yan, ayan lang friends. So, pagkulo, yan. Mahilig yung mister ko sa sili. Dahil Bicolano po yan. Maglalagay tayo. Hindi naman masyadong maanghang yan. Wala namang bata. Kaya, okay lang po lagyan ng sili. Yan. Ito na. Ilagay na natin yung ating repolyo. Yung iba pwedeng lagyan ng pechay o kung ano man, Baguio beans o kahit anong gusto nyong ilagay. Basta ako, gusto ko talaga repolyo. Napakasarap po niyan lalo kung medyo half cook. Takpan lang natin siya friends. Okay na yan. Silip-silipin natin. Yan, nakita nyo, diba po? Medyo lambot-lambot ng konti. Pwede na po ito. Imagine ninyo, masarap po niyan. Yung natira nating pagkain kagabi,
na pwede naman pala nating lagyan ng sabaw. O another meal yan, hindi po ba? Sinong may gusto ng pesang bangus na may sahog na repolyo? Tara, kain na! Tapos na po ako magluto. Nakaligo na rin po ako. Kasi nagkaroon po tayo ng lagnat ng mga nakaraang araw. At meron po tayo ibang itatopic. Meron po tayong itatakel na ibang topic. Maya-maya lang po. Ayan. So, tumawid muna tayo dito. After nating magluto, tawid tayo dito sa aming mga halaman. Dito lang to sa tapat na aming bahay. Ayan ang mangga, oh. Napakapayapa po talaga dito sa aming lugar. Ito po yung tanim kong mga herbal. At ayun, yung nagmamatigas na yun ang aming kalamansi. Ayan o, lahat po ng dadaan, pwede lang kumuha. Napakaano po niyang kalamansi na yan. Bunga siya ng bunga, kaya lahat ng dumadaan, pwede lang kumuha. Ngayon, dito naman sa part na to, nandito po yung aking talong mga tanim na talong. Nabalak na rin namin sanang tanggalin. Kasi medyo matagal na rin siyang nakatanim. 3 buwan na namin siyang inaanihan. Etong mga herbal na to, ang laki ng tulong po sa akin yan. Simula nung nagkasakit ako, yan ang inilalaga ng mister ko. 7 dahon bawat isang bawat isang puno. So ito naman, ito yung mga nabili namin nun sa Silang, Cavite. Maliliit pa yan. Tapos nung naitanim namin, mga 2 weeks lang, namumunga yan. Gusto na namin tanggalin kasi marami na rin kaming na-harvest dun sa mga previous vlog ko. Marami na rin ako nakuha dyan. Na-harvestan ko na yan. Ang gaganda po ng bunga niyan. Promise. Wala pong insekto sa loob. So gusto na sana naming tanggalin ng mister ko at magtatanim kami ng panibago para mas marami kaming ma-harvest. Yung mga kapitbahay, ayan, pag hindi namin kayang kainin sa kanila, tignan yung friends, so, kahit itatapon na, kahit itatanggalin na namin, namumunga pa rin siya, oh. Minsan, may 2, 3, yan, maraming puno yan, 15 po yan. So, balak na ng mister ko tanggalin, dahil luma na nga yung puno, balak namin taniman ng panibago. Yan, friends, oh, napakasagana po ng tanim na yan. Dito lang po yan sa aming backyard. Kaya medyo nakakalibang din. Tingnan nyo, ayan friends, oh. Meron pa, ayun, oh, may isa pa, oh, ayan, oh. Diba? Dadalawa kami ng asawa kong kumakain. O, 1 o 2 talong lang, hanggang 3. Ayun, sapat na sa aming mag-asawa. So, ito yung mga talong natin na balak na rin talaga namin tanggalin. Kasi marami na rin naman siyang naibigay sa aming bunga. Ayan friends, so, pilit pa rin siya namumunga. Pero syempre, kailangan natin palitan. Ayun pa nga, meron pa nga po doon. Oh. Check natin friends, tignan nyo. I-zoom ko lang ha. Meron pa, meron pang isang naliligaw. Ito, meron dito. Parang, isa yan. Tapos, meron pa din doon, ayun, Ayun siya friends, tignan nyo ha. O, diba? Ang cute lang niya, talagang pangkain pa. Pang-ulam pa talaga siya. Siguro hindi ako makalapit dyan, friends, dahil malambot yung lupa. Tingnan nyo naman kalagayan ko, Baka ako po'y lumubog dyan. Hindi, sayang naman kasi yung nipad ko. Madudumihan po. Siyempre, iwas tayo sa bakterya. Ayan. Ngayon dito sa kabilang side na to, may tinatanim din kami dito sa kabilang side na mga sitaw at okra andun. Ito friends, ito pong tinanim namin na yan. Ayan, yan po ay sigarilyas. Yung latest vlog ko, dati nag-cultivate lang kami at naglagay kami ng buto ng sigarilyas. Ngayon tingnan ninyo, may mga dahon na siya. In a span of a week, meron na siyang dahon. Siguro mga early lang, gagapang na yun siya. Magkakaroon na rin tayo ng bunga ng sigarilyas. Ito, tatanggalin na natin to, friends. Papalitan na natin sila ng bago. Medyo nag-aambon kasi, kaya tinan nyo yung mga dahon sa ilalim. Galing dyan sa puno ng mangga. Hindi naman natin masasawa yung puno kung maglalaglag siya ng dahon. Ayan. Tinan nyo naman ako tingnan kalagayan ko. Pero nakakalibang po.
Tingnan niyo, friends, di ba? Ang ganda, oh. Ang ganda ng bunga niya, oh. Ang sarap pa rin, maglibang sa pagtatanim. Kahit ganyan lang na small backyard lang, nakakaraos din sa araw-araw na libangan. Ayan, oh, yung saluyot. Nagtanim kami dyan sa gilid sa kabilang side ng talong, saluyot yung nilagay ng mister ko. At saka itong sile, yan, labuyo. Tingnan niyo yung labuyo, friends, oh. Diba po? Diba? Ang fresh niya, oh. Diba? Ang ganda. Syempre, yung mga kapitbahay, pagka gusto nilang manguha dyan, iulam sa usawan, or yung iba naman, pag nag-ipon-ipon yung mga lalaki dyan na gusto lang mag-inom-inom, ayan, hihingi sila sa amin yan. Tapos, hihingi rin sila ng kalamansi. Free for all lang talaga. Libre para sa lahat. Ayan yung aming gabi, oh. Ako, napakasarap ko pa magluto ng laing. Ayan. Tapos, ayan, may sili tayo, friends. So, diba? Ang sarap. Hay, nakakapaglaway. Yan. Sili is life.